Noong August 15, 1982, isang lalaki ang tahimik na namamangka at binabaybay nito ang kahabaan ng ilog na kung tawagin ng mga locals sa Washington ay Green River. Ang lalaki ay ilang beses nang namamangka sa ilog na iyon, ngunit ng mga oras na iyon ay parang may kakaiba. Habang siya ay dahan-dahang sumasagwan pababa, ay nakakita siya ng isang mukha ng babae na lumulutang sa ilalim ng tubig. Ang mga mata nito ay nakadilat na nakatitig sa kanya at ang kanyang katawan ay umiindayog sa ilalim ng agos ng tubig. Sa paniniwalang maaaring ito ay isang manikin, sinubukan ng lalaki na tingnan ang figura gamit ng isang stick. Ngunit hindi sinasadyang nabaliktad ang bangka nito habang sinusubukang alisin ang manikin mula sa pagkakatali nito sa isang bato at nahulog ang lalaki sa ilog. Mas lalong nalamig ang kanyang katawan nang mapagtantong ang figura ay hindi isang manikin kundi isang patay na babae. Habang ang lalaki ay mabilis na lumungoy para umahon, ay nakita niya ang isa pang katawan na palutang-lutang. Ang kalahati ng katawan nito ay hubot-hubad. Ito ay bahagyang nakalubog sa ilog at ang mga kamay nito ay nakaalsa sa tubig na animoy kumakaway na humihingi ng tulong. Yun ay dahil sa ang katawan ng babae ay umiindayog sa samyo ng alon sa bangkay. Mabilis na lumangoy ang lalaki pabalik sa pampang ng ilog, sa gulat ay napaupo ito at naghihintay ng tulong na dumating. Sa loob ng kalahating oras, napansin niya ang isang lalaki na may dalawang bata na nakasakay sa bisikleta. Pinahinto niya sila at sinabi sa kanila ang kanyang kakilakilabot na natuklasan. Hiniling niya sa lalaki na tumawag ng pulis at hindi nagtagal ay may dumating na mga pulis sa pinangyarihan. Tinanong ang lalaki tungkol sa kanyang nahanap at ang pulis ay hindi makapaniwalang pumunta sa ilog upang suriin ang mga katawan. Nang makumpirma ng pulis na bangkay nga ang nandoon ay tumawag ito ng backup. Ang lugar ay agad na isinara at nagsimulang maghanap ng ebidensya. Habang naghahanap ang isang detective ay nakatuklas ng isa pang nakakagulat at nakakalungkot na eksena. Nakakita siya ng ikatlong katawan ng isang batang babae na bahagyang nakadamit. Hindi katulad ng iba pang dalawang batang babae, ito ay natagpuan sa isang madamong lugar na wala pang 30 feet mula sa kung saan ang iba pang mga biktima ay nakahimlay sa tubig. Siya ay nakilala sa kalaunan bilang Opal Mill. 16. Pinaniniwalaan na siya ay pinatay sa loob ng 24 hours ng kanyang pagkatuklas. Kasunod ng pagsusuri sa katawan, natukoy ng punong medikal na tagasuri na si Donald Ray na ang tatlong babae ay namatay sa pananakal. Ang dalawang batang babae na natagpuan sa tubig kalaunan ay kinilala bilang Marcia Chapman, 31 at si Cynthia Hines, 17. Pareho silang nakatali sa bato upang mapigilan lumutang ang mga katawan nito. Si Chapman na isang ina ay naging missing 2 linggo na ang nakakaraan at pinaniniwalaan na mahigit 1 linggo na itong patay. Ang kanyang katawan ay halos hindi na makilala dahil ito ay nagpakita ng sinyalis ng advanced decomposition. Gayunpaman, pinaniniwalaan na si Hines ay nasa tubig sa loob ng ilang araw pa lamang. Kung inaakala ng mga pulis na doon na natatapos ang pagpatay ng kriminal ay nagkakamali sila dahil iyon ay simula pa lamang ng mga serye ng pagpatay ng isang Green River Killer. Hindi lamang ang 3 bangkay ang matatagpuan sa loob at sa paligid ng Washington State Green River. Ilang araw pagkatapos na 3 ay natuklasan ang bangkay ng isang babae na nangangalang Debra Bonner. Ang kanyang katawan ay natagpuang nakalugmok sa ibabaw ng isang kahoy malapit sa ilog. Siya din ay sinakal hanggang siya ay nawalan ng buhay. 1 buwan bago matagpuan ang katawan nito ay isang batang babae na kinilala na si Wendy Lee Cofield ay natagpuang sinakal at nakalutang sa Green River. Bukod pa rito, 6 na buwan bago natuklasan si Cofield ang katawan ng kanyang kaibigan na si Leanne Wilcox ay natagpuan ilang milya mula sa ilog ng isang bakanting lote. Ito ay pinaniniwalaan na biktima din ng Green River Killer. Sa loob ng 6 na buwan, 6 na bangkay ang natuklasan
sa o malapit sa ilog. Mabilis na napagtanto ng mga pulis na mayroong isang serial killer na gumagala para pumatay. Alam nila na kailangan nilang hanapin at hulihin ito sa lalong madaling panahon bago maraming babae ang mawala at mabiktima nito. Isang espesyal na task force ang binuo ng King County upang imbestigahan ang pagpatay sa Green River. Ayon sa Seattle Times, ito ang pinakamalaking task force na natipon mula nung panahon ng pagpatay ni Ted Bundy. Wala pang isang dekada ang nakalilipas. Sa panahon ng pagsisiyasat, nalaman ng mga detective na marami sa mga pinaslang na babae ang magkakilala at may katulad na kasaysayan ng prostitution. Nagpasya ang mga investigador na simulan ang kanilang paghahanap mula sa lugar kung saan kilalang madalas mag-hangout ang mga sex workers. Nagsagawa din sila ng daan-daang panayam sa maraming prostitute na nagtatrabaho sa pangunahing strip sa Seattle. Sinisikap ng mga investigador na kumuha ng impormasyon tungkol sa anumang mga kahinahinalang karakter na maaaring nakilala nila. Gayunpaman, marami sa mga batang babae ang nag-aatubili na makipag-usap dahil sa kanilang tahasang kawalan ng tiwala sa pulisya. Nang sumunod na mga araw, ang 19 years old na si Mary Richard Meehan ay naging missing malapit sa Western Sex Hotel. Ang motel ay matatagpuan sa strip at madalas na tambayan ng mga sex workers na naging biktima ng Green River Killer. Si Meehan ay mahigit 8 buwan na buntis. Ang mga pulis ay concerned dahil 2 linggo bago mawala si Meehan ay ang 16 years old na batang babae na si Kisan Lee at Terry Marie Milligan ay misteryosong nawala. Sila rin ay minsan nagtatrabaho bilang mga sex workers. Pinaghihinalaan na sila ay naging biktima ng Green River Killer. Noong September 26, 1982, ang naaagnas na labi ng 17 years old prostitute na si Giselle Lehorn ay natuklasan. Siya ay naging missing ng higit sa 2 buwan bago natagpuan ng biker ang kanyang hubot-hubad na katawan malapit sa mga abandonadong bahay sa timog ng Kentucky National Airport. Siya ay sinakal hanggang sa mamatay ng isang paris ng itim na medyas ng lalaki. Ngunit nagtaka ang mga pulis sa oras ng kanyang pagkawala. Siya ay isang blonde, ngunit nang matuklasan ng kanyang bangkay, ang kanyang buhok ay kinulayan ng itim. Bagamat ang kanyang katawan ay hindi natagpuan sa paligid o malapit sa ilog ng Green River, naniwala ang pulisya na siya ay biktima ng Green River Killer. Sa pagitan ng September 1982 at April 1983, humigit kumulang 14 na babae ang nawala. Karamihan ay mga batang babae na may edad mula sa pagitan ng 15 at 23 years old. Karamihan sa kanila ay mga kilalang sex workers na madalas pumunta sa strip o di kaya naman ay mga batang naglayas sa kanilang bahay, mga batang walang mapupuntahan. Noong 1983, ang task force na nag-iimbestiga sa Green River Killer ay unti-unting nawawala ng moral. Wala silang mga bagong lead at ang mga babae ay patuloy na mabilis na nawawala sa buong lungsod. Gayunpaman, may kailangang gawin na pagsusumikap upang pigilan ang serye ng pagpatay ng Green River Killer. Noong May 8, 1983, isa pang bangkay ang natuklasan ng kalaunan ay kinilala bilang si Carol Ann Christensen. Ang kanyang mga labi ay natagpuan ng isang pamilya na naghahanap ng mga mushroom sa kakahuyan, malapit sa Maple Valley. Nang matagpuan ang bangkay ni Christensen ay natatakpan ng brown na paper bag ang kanyang ulo. Lumabas sa karagdagang pagsusuri na siya ay sinakal gamit ng isang lubid. Sa loob ng ilang taon ay napakaraming babae ang nawawala at marami ding katawan at mga buto ang nare-recover ng mga pulisya. Pagkatapos ng halos 3 taon, nagpatuloy ang serye ng pagpatay ng Green River Killer. Noong 1983 na mawala ang 18 years old na si Marie Malvar, nakita ng kanyang kasintahan at ng kanyang ama ang isang truck sa harap ng bahay ng isang lalaki na inakala nilang siya rin ang sinakyan ni Marie noong araw na ito ay nawala. Ang lalaki ay kinilala bilang si Gary Ridgway. Siya ay kinausap ng mga investigador. Kasabay ng kaganapang iyon ay nakatanggap ang pulisya ng ilan pang mga tip na nagbanggit sa pangalan ni Gary Ridgway.
Noong 1984, pumasa siya sa isang polygraph test at kalaunan ay pinalaya siya ng mga pulis. Ang mga investigador na pulisya sa kabila ng kanilang pagsusumikap ay nabigo na mahuli ang serial killer. Umabot ito sa isang point kung saan ang convicted serial killer na si Ted Bundy ay nag-alok na ng kanyang opinyon sa psikolohiya at motibasyon o pag-uugali. Iminungkahi niya na ang pumapatay ay muling bumibisita sa mga dump site upang makipagbalik sa kanyang mga biktima. At kung ang mga pulis ay makakita ng isang bagong libingan, dapat nilang markahan ito at hintayin siyang bumalik. Noong 1987, si Gary Ridgway ay nakita ng isang witness bilang huling taong di umano'y kasama ng dalawa sa mga biktima. Kalaunan ay hinalughog ng mga pulis ang kanyang tahanan at mga sasakyan kaugnay ng mga pagpatay. Sa oras na iyon, sa wakas ay nagbigay si Ridgway sa pulis ng sampol ng saliva ng kalaunan ay nagtali sa kanya sa mga krimen. Ngunit dahil sa hindi sapat na pagsusuri sa DNA noong panahong iyon, nanatiling malayang tao si Ridgway nang higit sa isang dekada. Sa pagitan ng 1982 hanggang 2000, 49 na kababaihan ang pinatay at marami pa sa mga ito ay nawawala. At ito'y pinaniwalaan na gawa ng Green River Killer. Ngunit noong 2001, nang unti-unti nang nag-advance at sumusulong ang pagsusuri ng DNA, nagkaroon ng pinakamalaking tagumpay ang pulisya. Naiugnay ng mga investigador ang isang pangalan sa DNA ng pumatay sa DNA na natagpuan at nakolekta mula sa kanyang mga biktima. May nakita ding mga pinta sa katawan na na-trace nila galing sa pinagtatrabahuhan ni Ridgway noong mga oras na sobrang active pa ito sa pagpatay. Pagsapit ng 2001 ay may pangalan na ang Green River Killer. Gary Ridgway. Inamin ni Gary ang pagpatay sa 49 na babae at sinabi din nito na sa dami na niyang pinatay ay hindi na niya matandaan kung ilan. Posibleng nasa 80 mahigit pang mga babae. Siya ay nag-plead ng guilty sa first-degree murder case na ipinatong sa kanya kapalit ng death penalty. Siya ay nasentensyahan ng sunod-sunod na habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol. Ang paghahari ng takot dahil sa mga kamay ni Ridgway ay opisyal lang nagtapos nung siya ay nasa kulungan na.